Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, o ito. Sino ba si Attorney Backwel? Backwel ba yan o Bakil? Ang pangalan niyan, Lindon. Pero yung Lindon niya, hindi L-Y-N-D-O-N. L-I-N-D-O-N. Yun. Itong si Attorney Backwel. Ni-research ko yung background niya. Ito yung abogado na nakaharap ni Attorney Ligutan doon sa pag-present kay Gina Acosta. Ito yung abogado ng defense na nung i-present si Gina Acosta, ang nag-present sa part ng prosecution ay si Attorney Amando Ligutan. Sa part naman ng defense, ang nag-counter sa kanya, ang ipinantapat sa kanya ng defense team ay itong batang lawyer na ito, Attorney Lindon Backwel. Kaya lang, kitang-kitang bata pang masyado. Tingnan nyo, parang si Bandol. Kinakantsawan nga, ano ba naman tong nasa defense? Bakit naman ganyan yung mga ipinantatapat na mga lawyers? Hindi naman natin tinatawaran ng mga bata. Pero siyempre, seryosong bagay ito. Impeachment ito ni Sara Duterte. At saka, matitindi ang mga ebidensya at testigo laban sa kanya, tapos ang ipanghaharap mo lang mga batang lawyers na ganyan. Okay naman yan na may batang lawyers, pero dapat ginaguide pa rin ng mga veterano. Dito hindi. Parang hinayaan yung mga batang lawyers. Ngayon, sino ba itong si Attorney Backwel? Ano pala ito? Kapapasa pa lang sa bar noong 2022. Sus, batang-bata pa talaga. Batang-bata pa, mga kabunyog. Anong taon ngayon? 26. Kapapasa lang nung 2022 sa bar. Bagamat graduate ito ng Ateneo Law, ang niya yata, ang undergrad, Ateneo din. Ateneo din. Pero hindi naman siya nag-excel sa klase, hindi naman siya class valedictorian. Average sigurong estudyante sa College of Law. Pumasa siya nung 2022, hindi naman siya placer. So, wala namang masyadong kumbaga kahanga-hanga sa kanyang record. Siguro average na estudyante ito. Average na estudyante nung nagkaklase ng law. Pagamat siyempre graduate siya ng Ateneo Law, siyempre may mahirap ang pag-aral ng law dyan. Talagang matindi. Hindi naman mayabang, sa totoo lang, kumpara doon sa mga naunang mga abogado ng defense, at least itong si Attorney Backwel, hindi naman mayabang. Kaya lang talagang batang-bata pa. Batang-bata pa. Wala pang masyadong experience doon sa nakita ko sa background niya. Kasi kapapasa pa nga lang sa bar. Tapos pinantapat ngayon kay Attorney Marvin Ligutan, Attorney Amando Ligutan. Ay matindi naman tong nasa defense. Parang sa tingin nila, simpleng-simple lang itong impeachment ni Sara. At saka Gina Acosta yun Damaging ang damaging ang testimonya noon. Dapat ang pinantapat ng defense na abogado magaling talaga. Wala namang ginawa itong si Attorney Backwel kundi mag-object. Kaya lang yung mga objections niya panay naman overall. Nakita ko lang, maiksi lang naman yung background nito Nakita ko nung nag-aaral pa ng law sa Ateneo, sa kanyang parang internship ay nag-intern siya sa PAO, Public Attorney's Office. Yun lang naman yung background niya Tapos nag-take nga ng bar noong 2020. So batang-bata pa. Bagamat pinipilit niya rin kahit papano makapag-object. Pinipilit niya rin maka-object doon kay kay Attorney Ligutan. Pero siyempre yung mga objections niya wala naman talagang hindi naman uubra Halimbawa, yung unang objection nito ni Attorney Backwel doon, inoobjekan niya na yung paglagay sa record na itong si Gina Acosta ay dating nagtrabaho sa City Hall ng Davao
At ang naging trabaho niya rin doon ay disbursing officer din ng confidential funds ng Davao. Nag-object siya doon. Irrelevant daw. Paano naman naging irrelevant yun? Kaya mabuti na lang, pinaliwanag ni Chis Escudero bilang presiding judge. Ano naman yun? Sabi niya, nagpapakita yun ng pattern. Nagpapakita yun ng pattern. Ibig sabihin, galing siya ng Davao, confidential funds ang hinahawakan niya. Pagdating sa OBP, dinala siya ni VP Sara Duterte, ginawa na naman siyang disbursing officer, special disbursing officer sa confidential fund. So pattern yun. Kaya overruled yung kanyang objection. Tapos nang pinipresent si Acosta bilang hostile witness, nag-o-object na naman siya. Paano ka naman mag-o-object doon? Totoo namang hostile witness. Delaying tactics na lang ang ginagawa nito eh. Yun nitong bagay, lahat naman sila na abogado ng defense, yun ang ginagawa, delaying tactics. Kaya lang nakakaawa din mga batang lawyers na napapasabak na kaagad yan, napapahiya. Ano yun? Kaya rin ito. Anyway, marami pa siyang mga objections, hindi nga uubra yung mga objections niya eh. Kasi yun, laging overruled yung objections niya. Siguro naman, basta makapag-object lang, kaysa naman sa walang objection, parang yun ang naging papel. Minsan nga, ang hina na ng busis nito ni Backwell. Pag nagsasalita, ang hina ng busis, pati yata siya nahihiya na doon sa objection niya. Mabuti na lang, mabait si Attorney Ligutan. Mabait si Attorney Ligutan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.